Ang masamang duwende ng bundok bulusan. Sa isang malayong bayan na napapaligiran ng makukulimlim na bundok at malalim na gubat, may umiiral na alamat tungkol sa isang masamang duwende na naninirahan sa pinakamataas na taluktok ng bundok bulusan. Ang mga tao sa bayan ay takot na takot sa kwento ng duwendeng ito, na kilala bilang Dato Kalabaw, dahil sa kanyang malupit na ugali at mapanirang kalikasan. Noong unang panahon, sinasabing ang bundok bulusan ay isang mapayapang lugar na tirahan ng maraming engkanto at di kilalang nilalang. Ngunit isang araw, dumating si Dato Kalabaw, isang maliit ngunit napakalakas na duwende na nagnanais na maghari sa buong bundok. Siya ay hindi tulad ng iba pang duwende, maitim ang kanyang balat, manipis ang kanyang labi, at ang kanyang mga mata ay parang apoy na nagliliyab. Hindi siya sumusunod sa mga tradisyon ng kapayapaan, sa halip, naniniwala siyang ang kapangyarihan lamang ang dapat igalang. Nang siya ay dumating, sinira niya ang lahat ng bahay ng iba pang engkanto, pinaiga ang tubig ng batis, at pinatay ang mga puno ng prutas, maging ang mga hayop sa gubat ay hindi nakaligtas sa kanyang galit. Sa loob ng ilang araw, ang dating masaganang bundok bulusan ay naging isang patag na lupa na puno ng dilim at paghihirap. Ang mga tao sa bayan, na dati ay madalas pumunta sa bundok para magtanim o maghanap ng pagkain, ay bigla na lang natatakot na pumunta roon. Sinabi ng mga matatanda na kapag nadatnan ka ni Dato Kalabaw sa bundok, tiyak na hindi ka na makakauwi, maliban sa iyong sigaw ng takot. Sa gitna ng katakutan ng bayan, may isang batang babae na si Maria, isang mahinhin ngunit matapang na dalaga na hindi natatakot sa mga kwentong bayan. Siya ang anak ng pinakamahirap na pamilya sa bayan, at dahil sa kanilang kahirapan, madalas siyang pumunta sa bundok para maghanap ng mga halaman at prutas para sa kanilang pagkain. Nang marinig niya ang mga kwento tungkol kay Dato Kalabaw, hindi siya agad naniniwala. Baka gusto lang ng mga tao ipaalam na huwag na tayo pumunta sa bundok, sabi niya sa kanyang sarili. Isang araw, habang si Maria ay naglalakad sa bundok, inabot siya ng gabing madilim. Nang siya ay huminto upang magpahinga, narinig niya ang isang malalim na boses na tila nanggagaling sa mismong lupa. Sinong tao ang pumunta sa aking teritoryo? Sabi ng isang maliit na boses. Napabalikwas si Maria, pero hindi siya tumakbo. Tumingin siya paligid-paligid hanggang sa makita niya ang isang maliit na silid na gawa sa mga bato sa ilalim ng isang malaking puno. Sa loob nito, nakita niya ang isang maliit na duwende, si Dato Kalabaw, na nakasuot ng itim na damit at may hawak na baston na yari sa buto. Sino ka at bakit ka nandito? Tanong ni Dato Kalabaw. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang apoy. Ako po si Maria, sagot niya ng tahimik pero may lakas ng loob. Naghahanap lang po ako ng pagkain para sa aking pamilya. Tila napaisip si Dato Kalabaw, maraming tao ang natakot na pumunta rito, pero ikaw, hindi mo ba ako kinakatakutan? Hindi ko po kayo kinakatakutan, Dato, sagot ni Maria, kung totoo po kayong masama. Sana'y pinatay niyo na ako ng una pa lang. Natawa si Dato Kalabaw, pero may bahid ng pagtataka sa kanyang tinig. Ikaw nga pala ang unang tao na hindi tumatakbo sa akin, anong gusto mong mangyari sa iyo? Huwag po ninyo akong gawing alipin o patayin, sagot ni Maria. Hiling ko lang po ay sana'y maaari ninyong ibalik ang dating ganda ng bundok, hindi lang po para sa amin, kundi para rin sa inyo at sa iba pang mga nilalang dito. Para sa unang beses, naramdaman ni Dato Kalabaw ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Naisip niya na marahil, sa kabila ng lahat ng kanyang kapangyarihan, siya ay nasa isang walang hanggan na kasamaan, walang tao na handang lumapit sa kanya, at walang sino man ang nagsabi ng mabuti sa kanya. Maria, sabi ni Dato Kalabaw, sige, gagawin ko ang hiling mo, pero may kondisyon ako. Narito po ako, sagot ni Maria, simula ngayon,
Dapat may isa sa inyo na magbalik dito tuwing buwan para alayan ang mga bagong puno at alagaan ang batis. Kapag ginawa ninyo ito, mananatili ang kapayapaan sa bundok. Sumang-ayon si Maria, at simula noon, ang mga tao sa bayan ay nagsimulang bumalik sa bundok bulusan. Sa tulong ni Maria, hinikayat niya ang mga tao na magtanim muli at alagaan ang kalikasan. Habang lumilipas ang panahon, ang bundok bulusan ay muling nabuhay, lumago ang mga puno, umagos muli ang tubig, at muling nagkaroon ng ligaya sa mga hayop. Ngunit sa lahat ng mga pagbabago, ang pinakamahalaga ay ang pagbabago sa puso ni Dato Kalabaw. Mula sa isang masamang duwende, siya ay naging tagapag-alaga ng bundok. Madalas siyang makita na nagtatanim ng mga bulaklak o nag-aalaga sa mga hayop, at kapag may taong nagpapasalamat sa kanya, simple lang ang sagot niya, "Wala ito sa akin." Ito ay dahil sa tapang at kabutihan ng puso ni Maria. Hanggang ngayon, ang kwento ni Maria at ni Dato Kalabaw ay binabasa pa rin sa bayan. Ito ay isang paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng takot, kundi sa pamamagitan ng pag-unawa, kabutihan, at pagmamahal. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel, at huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.